Kumusta kasalimpusa? Ngayon pagdugtong-dugtungin natin ang pangyayari mula sa mga nakaraang 6 na buwan. Ang layunin ng bidyong ito ay palawakin ang ating pananaw sa isyong kinasasangkutan ni General Bantag. Kung matatandaan mga kasalimpusa, 6 na buwan pagkatapos ay may mga bumaligtad at bumawi ng kanilang testimonya kontra kay former Senator De Lima tungkol sa mga drug cases niya. Sa tingin ko, ginawa nila ito dahil aalis na sa pwesto si President Digong, pero hindi kaya dito nag-umpisa ang lahat tungkol sa isyu ngayon kay General Bantag. Pagkatapos maupo ni President Marcos, nanawagan agad si Senadora Risa Hontiveros para palayain si former Leila De Lima. Bakit kaya agad hiningi ni Senadora ang paglaya ni former De Lima sa unang buwan ng panunungkulan ni President Marcos sa hearing ng Senado? Nabalewala ang panawagan ni Senadora Hontiveros na palayain si former Senator De Lima. Pagkalipas ng 2 buwan, na hostage si De Lima at binuhay muli ang panawagan ni Senadora Hontiveros na palayain si De Lima. Ang nakapagtataka paano ma-hostage si De Lima samantalang naka-VIP siya. Nakakasalamuha kaya niya ang ibang preso kahit nasa VIP room siya? Bakit kaya hindi natakot si De Lima nung na-hostage siya samantalang inalok siya ni President Marcos na ilipat siya? Nakakapagtaka diba? Sumunod dito, nabalitang inambush o pinatay ng gunman ang isang vlogger na si Percy Lapid na kilalang walang pakundangan sa pagbabatikos sa dating administration at ibang mga politiko. Ilang araw lang ang lumipas matapos mapatay si Percy Lapid, kumalat ang balitang nahulihan ng mga pulis ang anak ni DOJ Remulla ng malaking halaga ng pinagbabawal na gamot. Ito ay isang package mula sa Amerika na nakapangalan sa kanya na naglalaman nga ng illegal o pinababawal na gamot. Paano kaya ito nakalusot sa custom sa Amerika? Hindi kaya itinanam sa kanya dahil alam nilang siya ay gumagamit nito. Pagkalipas ng 2 linggo prinisente ni DILG Secretary Abalos ang sumuko daw na gunman na pumatay kay Percy Lapid, madami ang nagtaka sa agarang pagpapresko ni Secretary Abalos sa gunman na hindi pa na naiimbestigahan at di pa nakapagpasa ng salaysay para matrace muna ang middleman at mastermind bago iharap sa mga press para hindi maalarma ang mga kasabwat, hindi kaya sinadya nila ito. 4 na oras pagkatapos ng pagsuko ng gunman ni Lapid nung ika-18 ng Oktubre, namatay naman ang itinurong middleman na si Villaroel na nakakulong sa Bureau of Correction na daw kababata ng gunman. Kinabukasan ng pagkamatay ni Villaroel, dumating ang kapatid na babae at lumapit sa mga Tulfo para humingi ng protection dahil may dala umano siyang ebidensya. Nag-message ang kanyang kapatid 2 oras bago siya mapatay sa kulungan, kung ikaw ang kapatid, kasalimpusa, lulutang ka ba agad para ipaalam na may hawak kang ebidensya kahit alam mong mataas na tao pala ang kalaban? Kung totoong pinatay ang sikat na vlogger, di ka ba matatakot na mas lalong madali kang patayin? Mga 2 linggo ang nakalipas mga kasalimpusa, may prinisentang audio call ng di umano'y nagbabanta sa buhay ng pamilya Mabasa at nagdidiin na si General Bantag ang may pekana ng pagpatay kay Lapid. Nakakabilib si Madam Senadora Hontiveros, lapitin ng witness. Ayon kay Dr. Fortan, wala siyang nakita na kakaiba sa autopsy result niya kay Villamor. Ang sabi niya maaring suffocation, pero ang nagbigay ng idea na plastic ang ginamit ay si DOJ Secretary Remulla. Nakakalungkot lang isipin mga kasalimpusa kasi si Secretary Remulla ay laging positibo na si Bantag ang mastermind at may co-mastermind pa siya na si Zulueta. Ang hinihintay ng taong bayan ay magpresenta ng matibay na ebidensya na maglilink kay Zulueta at Bantag at sa mga lider ng gang at kay Villamor at sa isa pang middleman na nasa ibang kulungan. Nakakapagtaka kasi mga kasalimpusa na ang mga nasa magkaibang preso ay may komunikasyon pala sila dahil tinawagan nga daw ni Villamor yung isang middleman na siyang nagrekomenda kay gunman. Akala natin magkababata si Villamor at gunman pero bakit tinawagan pa ni Villamor yung isang middleman sa ibang bilibid samantalang mas magkakilala si Villamor at gunman? At isa pang napansin ko mga kasalimpusa, nagpapaligsahan ba ang 2 mastermind sa 3 lider ng gang para patayin si Villamor? Kung pinatay si Villamor ng kahit tulog pa siya, oras na tinakpan ang ilong o hindi na makahinga ay madyay gising at magpupumiglas ang tao, imposibleng wala siyang nagalusin o nakalmo sa mga naglagay ng plastic sa kanya. Sa tingin niyo mga kasalimpusa, basta na lang ba paipikit si Villamor at sabihing sige okay lang handa na akong mamatay?
Kasi parang ganun yung sinasabi ni Secretary Remulla dahilan kung bakit walang palatandaan ng paglaban na nangyari mula kay Villamor. Kung kayang patayin mga kasalimpusa si Villamor sa kulungan pidring pinadroga muna bago pinatay hindi ba mga kasalimpusa? Napansin nyo ba kasalimpusa, base sa mga sagot at reaksyon at aksyon ni Secretary Remulla laging may depensa para maidiin o mapersige ang kaso kay Bantag. Hindi kaya mga kasalimpusa, kinukuha ni Secretary ang atensyon ng media para ma-focus yung issue kay Bantag para makalimutan ang issue sa anak. O hindi kaya plinano ng matagal para sa pagpapalaya kay De Lima kaya pwedeng tinaniman ng droga ang anak dahil baka kilala nilang gumagamit ng pinagbabawal na gamot para may panghawakan sila kay Secretary Remulla para idiin si Bantag. Baka madami silang alam tungkol kay Secretary Remulla. Dahil ang sabi ni De Lima kay Secretary Remulla, "Your son is innocent until proven guilty." Wow mga kasalimpusa, mag-beef o magkabati sila. Kung mapapansin niyo mga kasalimpusa, 4 na buwan pagkalipas, nagbanta si DOJ Secretary Remulla na lilinisin ang sangay ng LRA Bucor at Immigration, maganda ang hangarin mga kasalimpusa pero totoong paglililinis kaya. Hindi kaya matulad ang mga pinuno ng nasabing ibang tanggapan sa sinapit ni Bantag. Sa tingin niyo mga kasalimpusa, sapat ba ang dahilan na sinasabi ni Secretary Remulla na dahilan ni Bantag para ipapatay si Percy Lapid? Paano kung lalabas o mapatunayan ni Bantag na hindi siya si Cinderella Man o wala siyang pag-aari na gaya ng binibintang ni Percy Lapid sa kanya? Hindi kaya may nagbigay ng maling information kay Percy Lapid para bakbakan niya sa kanyang vlog si Bantag para lang masabi na may dahilan si Bantag na ipapatay siya. Naniniwala ba kayo mga kasalimpusa sa mga testimonya ng mga preso na kasabwat daw ni Bantag at Zulueta? Bakit lahat itinuro si Bantag? Ganun ba talaga kung may gagawin kang masama sa kapwa kailangan maraming involved at kailangan bang ipaalam na sila ang mastermind? Kung ikaw kasalimpusa, kukuha ka ba ng partner mo sa kasamaan sa lugar kung saan dami mong kalaban? Dahil si Bantag halos kalaban ang mga nasa preso lalo na ang mga nakulong dahil sa droga. Bakit kailangang 3 lider ng gang ang kasabwat mo kung ikaw ang mastermind? Hindi ba kaya ng isa lang o kahit 3 pero galing sa isang grupo lamang? Bakit nagmamadaling ng raid yung OIC na si Katapang na mag-search sa Bucor, hindi ba kaduda-duda lalo at wala siyang video na maipakita? Mastermind daw si Zulueta at Katapang pero paano mako-connect na galing sa kanila ang pera na pinambayad sa gunman? Naniniwala ba kayo mga kasalimpusa sa ginawang aksyon ni Abalos at Remulla? Makakamtam kaya ng pamilya ng biktima ang totoong katarungan. Anong masasabi mo dito kasalimpusa? May posibilidad ba o nagkataon lamang ang mga pangyayari? Maraming salamat sa panunood.